Madam Chair, ito po ang blue folder. Is that the folder? Isa lamang po ito sa mga folder na mga natanggap ko po. Pero blue po. So, gaano kahiwaga ang mga blue folders? Napakamahiwaga po kasi yung mga folder pong natatanggap ko ay ang mga sangkot ay mga malalaki, well, mga sindikato, ibig sabihin, mga politiko. Ano ba to? May mga madi-disappoint ba tayo? Meron, Madam Chair. Marami. Marami, Madam Chair. Kaya Parang halos lahat, Madam Chair, kung ilalabas ko po lahat ng mga folder, baka wala pong maiwan sa Kongreso, Senado. Lahat po sila. Bakit po? Lahat po. Papalitan na natin silang lahat. ang tanong ko is, meron recently na nag-alliance na. Yes. Yung mga nag-alliance ba na yan na involved sa blue folders? Yes, Madam Chair. Yung iba sa kanila nasa folder po. Pero buti naging safe ang passage ng folders. Unbelievable, Madam Chair, kasi minail mula sa Pilipinas, dumaan sa sa post office natin, at dumating po sa Amerika, at tinanggap ng post office ng Amerika at napunta sa aking opisina. Yeah. Madam Chair. Yeah. Sandali lang, ipaprocess ko lang to ha. Alam mo, mas matinda kay Julian Assange. Kasi si Julian Assange, kasi electronic lahat yun eh. May pupuntahan ka na safe na electronic. Pero ito ang tapang ha. Papel. Hard copy po, Madam Chair. Minail pa talaga sa... Minail po. At makikita mo pa kung saan galing saan post office minail. So, kompleto po tayo. May resibo. So merong receipt ng kasi registered mail yan eh. Registered mail. Registered mail. Huwag mo lang sabihin kung ano yung ginamit na Wag na, oo. Baka magurgur yan eh. Yes. Pero I'm pretty sure naman hindi naman names yung ginamit nila doon sa Maybe, pero alam mo ang nakakamangha, Madam Chair, na ang mga tao sa Pilipinas, ito yung mga malalaking tao din, ng iba, negosyante, iba dati sa gobyerno, ay talagang nag-i-effort na pumunta sa post office, na mag-mail itong mga hard copy na ito at ipadala dito sa akin. Wala naman po akong kalalaman, Madam Chair, na nananahimik po ako dito, nagpadala-padala sila ng mga sulat na yan, mga blue folder. Yan o. So, gaano kalakas ang loob ng mga nagpapadala sa inang blue folder? Madam Chair, siguro po kasi naipakita ko ang aking kredibilidad na di ko po nilalaglag ang aking mga puting ahas o aking mga confidential informant. So, protection mo rin din yung confidential informant. Siyempre, Madam Chair, kasi di ba, alam niyo naman na ako ay may death threat. Sabi ko, kung gugurgurin nila ako na lang. Ba't ko pa idadamay itong mga nagbigay ng mga impormasyon na gusto lamang malaman nila, mailaman ng mga taong gusto nila na iparating sa taong bayan, okay? Na kung ano yung mga nangyayari o ano itong mga dokumento na ito. Although ako naman, Madam Chair, hindi naman lahat ng natatanggap ko po ay kailangan i-expose agad. Pinag-aaralan ko din po kasi baka mamaya ito'y gawa-gawang rekto lamang. So maraming so inaano mo pa rin siya, bini-verify mo pa rin. Oh, yes, Madam Chair. Oo, kasi mahirap naman na masunog tayo, Madam Chair. Ako, I have a question. Do you have, do you consult legal advice dyan sa lawyer mo dyan bago ka magpasabog? Yes. Actually, yung aking lawyer, di ba may lawyer ang lola mo, in-advisean niya ako diyan sa Senate hearing na yan. In-advisean niya ako ng bonggang-bongga. In-advisean na din niya sa akin na yung ngangabels ko daw, mag-ingat din ako. Sabi niya, mag-ingat ka rin sa ngangabels mo. Basta lahat factual at basta ang advice niya, protect yourself. Protect yourself. Yeah. In-advisean ka ba ng iyong counsel, Miss Resource Speaker, na huwag pumunta ng Philippine Consulate or embassy? Yes. Madam Speaker, sa harap po ng ating mga manonood ngayon across social media, we're like 20,000 live subscribers. Grabe ang hiring natin albugan. Madam Chair, ayon po sa aking abogado na pwede kang mag-attend sa Zoom, dyan sa kung saan ka man, pero wag kang umapak sa embassy. Kasi trap yan ni Lisa Marcos na pwede kanyang ipadampot dahil yan ay jurisdiction na ng Pilipinas. So wag ka dahil sabi na ikwento ko sa kanya na ako ay may fabricated crime na ginawa sa akin. Sabi niya wag kang umapak sa embassy. Yan ay trap. So, in-advisean ako. But even before naman na advisean niya ako, alam ko naman yan, may knowledge naman ako dyan. Pero syempre, mas maganda na rin na kinoconsult ko sa kanya. Galit na galit ka kay First Lady Lisa Marcos, Miss Resource Speakers, tama po ba? Hindi lang po ako galit na galit. Sobrang galit na galit. Ito po ba ay related sa dami ng blue folders na natatanggap? Yes,
Yes, Madam Chair. Related po sa blue folders, related po sa mga pinapadala sa atin ng mga confidential informants. So ngayon, sa tingin mo ba may mga lalabas pa Marami pa po. na tao? May lalabas ng mga tao at abangan niyo po yung kidnapping dahil mabigat po yun. Yung kidnapping issue po, marami pong mga, sabihin ko na po Madam Chair, kaya marami pong mga sangkot doon. Congressman, senador, at iba pa. Yung mga sangkot ba na yan ay malapit sa first family? Malapit po. Sobrang lapit. Actually, kasama din po si Kumar doon eh. Kasama si, ay talaga, Mhm. nag-appear din siya dun sa ano? Sa, Nag-appear din po siya doon, Madam Chair, sa mga confidential. Actually, nabanggit ko na po yun sa vlog ko. Hindi lang first time. Pero kasi, sabi ko nga, tinitignan ko kung totoo ba itong, kasi dito po kasi sa kidnapping, Madam Chair, na kinasasakutan ni Lisa Marcos, ay iba-ibang confidential informants, iba-ibang tao, email, sa Facebook. So, hindi rin po ako basta-basta nagtitiwala. Actually, matagal ko na nga po narinig yung pangalan ni Kumar na may kinalaman din dito sa, hindi ko naman sinasabi na, na siya ay talaga part, pero lumabas nag-appear yung pangalan niya. Mr. Speaker, dahil kung hindi secure yung mga documents na yan, papaano na ang iyong ang iyong 20,000 live, 21 na siya ngayon. 21,000 live viewers, are they secured? Can you promise to the Filipino people na ang mga blue folders na nasa iyo ay secured na secured? Actually, Madam Chair, kailangan ko pa maghukay ng 7 feet below the ground. No, just kidding. Yes, Madam Chair, nakasecured po ito. At hindi po ito basta-basta makuha. Wala po ito sa telepono ko. Ang mga dokumento na ito, folders nga eh. Ito po ay nasa secured na lugar na wala pong pwedeng makanakaw. Kahit po ako hilain nila o gurgurin nila, lalabas at lalabas po itong mga secured confidential documents. Kasi Mr. Speaker, kakaiba ang iyong tapang. Talagang ito talaga yung buwis sa alindog, no? Yes. Buwis sa alindog talaga. Kung merong mas bubuwis sa alindog sa mga nangyayari, ito talaga yung buwis alindog. Yeah. Kaya mo ba binubuwis ang iyong alindog ng ganitong sobra-sobra, Mr. Speaker, dahil ang mga blue folder na nasa iyo ay karimari-mari? Well, Madam Chair, simula pong pumasok ako dito sa mundo ng vlogging, inaibuwis ko na po yung buhay ko. Kasi 2015 pa lang, kung nasusundan niyo po ang mga ginagawa ko, binangga ko rin naman yung Aquino administration. Lahat, pati kay Pangulong Duterte, hindi nga lang masyado kasi kay Pangulong Duterte, hindi naman kasing ulala nitong Aquino at itong Marcos. So, kaya ako binubuwis yung buhay, hindi dahil gusto ko. Hindi ko po ginusto na nandito ako, Madam Chair, sa sitwasyon na yon. It just so happened na may mga may mga na-witness ako personally na ako ay nabudol, na umasa ako na gumanda ang Pilipinas at sumuporta ako sa isang bangag na gumastos ng sariling pera, panahon, na para sa aking mga kababayan, na umasa ako na one day pag nag-retire ako kahit papaano, hindi na tayo pulboronic government. So yun po yung pinanggagalingan ko, Madam Chair. Hindi dahil sa gusto ko dito sa sitwasyon na ito. Wala akong taong gustong mapunta sa sitwasyon na ito. Sabi ko nga, siguro may mission ako, Madam Chair. At hindi ko na kayang bumalik doon sa buhay na simple lang, nang hindi ako kilala ng tao, ng mga sindikato. So ito, Madam Chair, ay sa tingin ko meron akong mission. At ito na nga, at stake yung naka-risk yung aking buhay. So, hindi ko alam kung bakit din ako napadpa dito, pero isa lang ang alam ko. I'm fighting for what is right. I'm fighting for the truth. I'm fighting for my country. So, sa tingin mo ba itong mga confidential informants na to is gusto nilang lumapit sa mainstream media? Madam Chair, wala na po sila. Ang sabi po nila sa akin, Miss Maharlika, kayo na lang po ang pag-asa namin na maglabas ng mga dokumentong ito. Wala na pong pag-asa dito sa Pilipinas. Dahil ang aming media po ay nasungal nila na, nabayaran na. Kung bibigay man po namin itong mga impormasyon na ito, baka po kami ay maibenta at magurgur pa. Yun yung kanilang mensahe, Madam Chair. So, itong mga confidential informants na ba ito is nasa safety na ba sila? Ang mga confidential informants? Mo. Yeah, I think they're safe. Yeah, they are safe naman. They are safe. Kasi sasabihin naman nila sa iyo kung hindi mo pa pwedeng ilabas yung mga... Actually, Madam Chair, bago lang tayo mag-usap, bago ko mag-vlog, at ito naman ay nasa email, at ito ilalabas natin sa tamang panahon. Ito po ay napakalaking problema ng gobyerno about kidnapping, pag-exploit ng mga kababaihan, extortion, bribery, na ang sangkot po dito ay mga taong lingkod bayan supposedly. Ang mga sangkot po dito ay mga konektado sa gobyerno, sa presidente.
So ano ito? Mafia talaga. Mafia po, Madam Chair, at sindikato. Kaya ganito na lang po ang pinanggagalingan ng aking laban. So sinasabi ko naman, sabi ko sa, minsan kahit po ako yung ngangabels ko ay maingay, nagdadasal din naman po ako, hindi ko lang pinapakita sa taong bayan. Sinasabi ko kung anong, ito ba ang mission mo, Lord? Hindi, todo na natin to. So I think, alam mo, I think Miss Maharlika, Miss Resource Speaker, dapat gumawa ka ng libro. Pang matapos na tong. Yes, thank you, Madam Chair. I think pwede mo akong tulungan dyan dahil ikaw ay may libro na. Pagkatapos na nito, pagkatapos na ng lahat. Kasi hindi ba pwede ngayon, no? Kasi kailangan mong i-document ito. Kasi kakaiba ang nangyari sa'yo, no? Yes, Madam Chair. Tulungan mo ba ako dyan, Madam Chair? Pagkatapos na ng lahat, no? Dahil puwis buhay ito, Yes, masyado, may mga madamay. Kasi ano to kakaiba yung storya mo eh. Kakaiba. I mean, hindi ko rin Lahat nagmahal. Ikaw talaga yung nagmahal ng bogang-boga, kaya hindi namin talaga marami na parang, ano nangyayari dito? Kaya lahat kami noon, no? Kahit magkachika tayo noon, na parang, seryoso ba si Maharlika? Or kasama to sa kasama ba to sa bad cup, good cup nila? Nila Lisa. Kasi syempre, no, parang, Hindi ba ako maniwala? oo, kasi, Pinas. Tapos yung pala, ano tawag dito? Yung pala, ibubudulin lang tayo. From the bottom of my heart, parang nagkaroon ako ng pantasya na kapag naupo si Marcos, gaganda ang Pilipinas. Agriculture number 1. Dahil lagi ko yung tatanong kay Kuting na gusto ko umuwi talaga yung mga OFW. Ikaw, ako, kung maganda lang ang Pilipinas, mas masarap po kasi mabuhay sa lupang tinubuan. Pero paano ka naman uuwi dyan kung lahat syndicate, di ba? Lahat pulboronic. So, yun lang yun. hindi nakakatakot kasi na, actually, parang kakaiba yung takot ngayon sa gobyerno eh. Natatakot na yung mga tao. Tignan mo, di ba? Si Duterte nga, kaya-kaya nilang gagawin. Oo. Kasi, alam mong hindi lang ito kapangyarihan ng gobyerno yung umiiral eh. Sindikato. Kapangyarihan din rin ng mga, Mafia. ng halang ang, mga Halang. mga syndicate. Halang ang kaluluwa. Kaya nga abang-abangan nila kasi aaralin ko lang yung isang folder na natanggap ko. Di ba? Aaralin ko lang yun kasi kailangan i-verify din kasi yung mga information. Kasi nung nasa Pilipinas ako, inaano ko na mag-ingat ka dyan sa mga nilalabas mo kasi tumitegi yan. Tumitegi talaga. Sabi ko parang, wait lang ha, na parang it's 2024, 2023, meron pang gano'n, na parang, Yeah. sabi ko na parang gano'n talaga na, Alam mo, Sas, mga Hmm. kababayan, si Noynoy noon talagang binomba ko ng binomba, pati sila Chris. Lahat ng mga dilawan. Although may mga nagipit din sa akin, nilabanan ko din naman sila eh. Pero hindi ito naramdaman mo, hindi sila ganito ka-notorious. Nagugurgur talaga. Doon rin Pangulong Duterte, di ba? Talagang bumagsak ng bumagsak. kahit supporters niya. Yeah, wala talaga. Pero ito, harap-harapan, papatayan ng ilaw, yung maisog rally, laban bawi, yung permit, haharangan ng mga truck, mag-iigay ng siren, papatayan o hinaan ng volume si Morales. So, ibang-iba talaga. Kaya kailangan na mag-speak up ng taong bayan. Kailangan na. Kawawa Pilipino dito. Sabi ko nga, Sas, hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi ko aatrasan hanggang may folder na dumarating. Hanggang may folder na dumarating. Yeah. So, huwag na kayo mag-ambisyon na i-hack ang telepono ni Maharlika. Folder. At saka by the way, para maalam din ng taong bayan, pag ako po ay lumalabas, ibang telepono yung daladala ko. Yung zero. Pag ako lumalabas, zero capacity. Wala kang makukuha ang ebidensya. O sa kahit dukutin man nila ako, wala talaga silang makukuha. Ano ka talaga? Parang Julian Assange talaga yung Datingan. yung datingan mo na ibinibigay sa iyo. Pero kasi nga, mas matindi sa iyo kasi talagang, kasi sa kanya electronic copy yung electronic. Sa akin talaga may hard copy, may actual documents. Meron talaga nakastapler. Dapat nga bang kabahan si Lisa Marcos, si Tambi, or Administrasyong Marcos dyan sa Blue Book? Naku, may pa-Blue Book na ito si Maharlika. May Blue Book na dumating dyan sa kanya. At itong sa Blue Book na to, dito nakasulat yung mga confidential na mga nangyayari dyan lalo sa Kongreso. Halaka. Nako, kaabang-abang na naman yan. Ito kasi si Maharlika, malakas talaga ang loob na ito na magsalita sa social media kasi maraming ebidensya. May hawak kasi siya ng mga ebidensya kaya hindi kayang patahimikin. Kung sino man yung mga binabanata niya, hindi siya kayang patahimikin kasi kung ano man yung inilabas niya,
may hawak siyang dokumento. Kagaya niyan ngayon, may aabangan na naman na kung saan ay may pa-blue book. Kung may pauso naman, blue book, confidential daw na blue book. Anong meron dito? Ang dami daw dito, ang daming madadali dito. Kaya yung mga ginagawa ng gobyerno, kung mayroong mang mali ay talagang mailalabas. Grabe naman yung tiwala nila kay Maharlika. Kasi ganito yan, yung mga nasa loob ng administrasyon, di natin alam na mayroon talagang magta-traidor dyan. Oo. Kaya pag gumawa ng di maganda dyan, mayroon talagang kukuha ng ebidensya at walang ibang social media influencer na pwede nilang pagbibigyan kung hindi si Maharlika, kasi simula una pa lang na may mga inilantad si Maharlika ay hindi talaga niya binibisto kung sino po yung mga informante niya. Yun talaga importante doon. Para naman magtiwala sa'yo yung mga informante. Tapos siya yung numero 1 ngayon na political vlogger na nagla-live sa YouTube at marami talagang nanonood na at nag-aabang sa mga malulupit na pasabog. At isang pasabog nga niya sa PDEA Leaks, ayun na, nasa Senate hearing na. At napapatunayang legit yung papel na yun. Ngayon, eto, ano na naman to. Hindi pa tapos yung PDEA Leaks. Pero ito, meron na naman. Ang tindi ni Maharlika. Kayo, naniniwala ba kayo dito sa mga pasabog ni Maharlika? So guys, para sa akin, yung iba, parang hindi ako naniniwala, pero yung ibang mga pasabog niya, parang totoo din naman. Parang mas maganda siguro yan ganyan talaga kasi para naman yung administrasyon natin takot gumawa ng di maganda kasi meron pala dyan sa loob nila na naglalabas ng mga info at pino-forward kay Maharlika. Lagot. Abangan natin to. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.